Hello guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome po muli dito sa ating channel. So ngayong araw na ito ay samahan nyo ako guys. Meron tayong gagawing isang kundura na chest freezer. So ito yung ating gagawing kundura na chest freezer. So inverter po siya at kung bakit po ito ay kalas na, ang problema nito guys, hindi po umaandar ang kompresor. And then nagkakaroon po ng error. Dun po kasi sa loob meron pong indicator lights po yan na kulay blue. Nagpapakita po siya ng error. So susubukan natin ngayon, ipapakita ko po sa inyo kasi kung bakit pinutol ko na yung mga tubo, kasi kung minsan po barado ang system natin. So kapag ka po nakakabit ang mga tubo, hindi po makaandar ito dahil sa kunwari high pressure po itong, mataas po ang pressure dito sa ating discharge line, hindi po makaka-start ng motor. So mag-i-error siya, especially kung barado ang capillary. So ngayon tinanggal ko na yung mga tubo para po matesting po natin kung aandar po siya. So ikakabit natin muna itong inverter para makita ninyo na nagkakaroon po siya ng error. Yan. So dito guys, sa loob nito, sa loob niyan merong kulay blue na indicator. Pagka nagbi-blink po yun, indication na may problema yung unit natin, may problema ang compressor natin. So kung putol na po at tanggal na ang lahat ng mga tubo natin at hindi pa rin umandar ang compressor, possibility po nito stuck up po ang mechanical o may problema ang mechanical nitong ating compressor. So ngayon, para maipakita ko sa inyo guys, ay ipa-plug in natin itong ating freezer. So ayan. Yun, may plug in na natin. At nabuhay na. So makikita nyo ang magbi-blink po na isa, yun yung indicator light natin. Yun. Ayan, nagbi-blink na po siya eh. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Okay, so nakita natin guys, 6 blinks. Ang model po ng ating compressor ay model is BMU 1113Y ng Jaipira. So hindi po makaandar ang compressor natin, may error po. So ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano check yung resistance ng compressor ng rep o freezer na inverter. So since na inverter ito guys, i-check natin yung resistance nitong tatlong paa. Ito. So para maliwanag, ganyan natin. Ito. So ayan, 19 o 20. 19 ohms. 19 ohms. 19 ohms. So lahat nung paa niya ay 19 ohms guys. Ayan, ulitin natin para makita nyo. 19.1 19.1 19.2. So lahat ng resistance nitong tatlo na ito ay puro 19 ohms. So ibig sabihin yung coil nito, buo ang coil ng compressor pero ayaw niyang umandar. Ang possibility nito mechanical.
So yun nga po, bubuksan natin ito guys, titingnan natin kung kaya pa nating ma-repair yung kanyang mechanical. So ito pala guys yung langis na galing do sa ating compressor. Isa pa palang kailangan kong sabihin sa inyo is pag chinek nyo yung langis at ang langis ay maitim na, so may problema yung compressor. Kung halimbawa po maitim yung langis, ang posibilidad may sunog yung portion ng motor. Pero kung brown naman ang langis, kinakalawang naman po yun ang possibility nakahigop ng tubig yung ating compressor, kaya po kinalawang yung loob. So makikita natin na yung langis malinaw. Ayan, malinaw na malinaw po siya. So ang possibility, stock up lang po ang mechanical, maaari pong ma-repair natin ito. So proceed na tayo guys sa pag bubukas natin sa compressor. So ayan guys, at natapos na nating atingin, at ito nabuksan na natin yung ating compressor. So ito yun, makikita nyo ito, napakatigas oh. Yan, stock up yung mechanical nitong motor na ito o nitong compressor na ito, kaya po nag-e-error po yung IPM board. So ito, kailangan natin galaw-galawin, baka ang nangyari po ay hindi umakyat yung langis dito, so kaya siya nag-stock up. So ang gagawin natin, medyo gagalaw-galawin natin para po umandar. Talaga matigas talaga. So ito yung IPM niya, at papaandarin natin guys. Tingnan natin kung aandar na po ito. Ayan. Pa-plug in natin to. Guys, yung makikita natin umandar yung compressor, di ba? So ibig sabihin, stock up lang talaga siya, kaya po siya umandar. Ngayon okay na siya. Papatay na natin to. So umandar na po, at nalagyan na natin ng langis guys.
ito. Lagyan natin ng langis, tapos lalagyan natin ng cover, weldingin natin, hihinangin natin, and then ikakabit na po natin. So ito po, ang problema lang, stack up yung mechanical, kaya po madali natin itong nagawa. So ayan, so ang gagawin natin dito guys, hihinangin muna natin ito at ikakabit na po natin. So syempre pagkatapos nyan, magsi-system reprocess tayo kasi mukhang barado ng langis yung ating system. Magpa-flashing po tayo. Grinder natin ito. Ayan, gagrinder natin para kuminis siya uli. Gamit po tayo ng hand grinder. Pagkatapos ay saka po natin siya ililik check. So ayan guys, nag-grinder na po natin itong ating motor. So ayan, nakita natin, nag-grinder na po natin. And then magli-leak check tayo dito. Sasaraduhan natin itong mga tubo para ma-leak check natin. Lalagyan po natin ng mga ano yan, ng mga sarado. Okay. So ayan na, lagyan natin ng sarado yung mga tubo. Palalamigin lang natin ng konti bago natin i-pressure test para ma-sure natin na wala nang butas yung ating winelding. Ito po. Ito guys, mag-leak check na tayo. Medyo malamig na itong ating tubo. So itong isang side sasarahan natin para hindi po sumingaw. Ayan.
Tapos gagamit tayo ng air pressure para malagyan natin ng laman. Yan. So kailangan din natin guys ng dishwashing liquid. Tapos yung mga duktungan, may pressure na po yan, although na hindi pa sapat, ay pwede na po tayong mag leak check kung may makikita tayong mga butas. I-leak check natin. Kung may makikita tayong butas dito, ay atin pong hihinangin uli. So ayan guys, nalinis na natin itong ating compressor at puproceed na po tayo sa painting. So pipinturahan natin itong compressor para po hindi kalawangan yung mga tinamaan ng welding. Gagamit tayo ng pinturang black, yung high temp, kasi umiinit po itong ating compressor. Okay guys, so ito yung compressor na na-repair natin. So ikakabit na natin ngayong araw na ito para mapaandar na natin itong refrigerator. So ayan, so siya nga pala itong compressor na ni-repair natin guys, nalagyan ko na ito ng langis. So wag niyong kakalimutan kung sakasakaling magre-repair kayo ng compressor, nalagyan ng langis ang compressor bago nyo ikabit dun sa unit. Kasi kung wala siyang langis ay masisira ang compressor. Okay guys, so i-assemble na natin itong naikabit na natin yung compressor. So i-assemble na natin yung mga piping.
So ayan guys, ipe-pressure test muna natin siya bago natin kargahan na refrigerant. So papahingayin muna natin to habang may pressure para makita natin kung mababawasan po itong ating pressure. So 140 PSI po ang kinarga nating nitrogen dito. Maghihintay tayo ng mga ilang oras para malaman natin kung meron pong leak ito. So balikan natin ito guys after ng mga ilang oras at para ma-sure natin na wala na pong leak ang ating system. Pressure test na natin itong ating ginagawang freezer. At ito rin yung ating ginawang compressor. So ngayon babacuum na natin to para matesting na natin yung ating repair na compressor. Ngayon guys, babacuumin natin to for 1 hour. A few moments later. So ito guys, natapos na natin vacuumin at nakargahan na rin natin ng refrigerant dito. So ngayon makikita natin na running na po itong ating freezer. Pasensya na kayo, hindi ko na i-video kanina nung kargahan natin ng refrigerant. Pero makikita natin guys na umandar na yung ating compressor kasi yan po yung ating ni-repair dito. Yun po yung gusto nating ipakita dito na yung compressor ng inverter na rep ay posible po na ma-repair. So yung makikita natin guys, ito yung kanyang inverter board. Ayan, at blinking siya. Continuous blinking. Katunayan lang na umaandar po yung ating compressor. At so, ang current naman natin so 0.5 ang current natin at working na po ang ating refrigerator. So bisitahin naman natin ang resulta ng rep. So ayan po guys, makikita natin na ang temperature sa loob ng ating freezer ay nasa negative 30 na po. Ayan, so makikita natin na talagang working yung ating freezer. Ayan po. At nagyelo na ang ating freezer. So ang gagawin natin dito, isasara na natin, close na natin tong ating mga access valve.